Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa tayo ng reaction. Patungkol dito sa marami ng mga reactors na gumawa patungkol dito sa paninira sa kay Edo. No? Na pati personal, no? Pati yung bembangan na yan, hinahalungkat na nila para lamang masira dito sa Edo, no? Napaka-private na usapin, no? Hindi nila naiisip na yan ay napakaselan na usapin, no? Para sa kasiraan sa isang tao. Pero bago ang lahat, no? Shout out muna kay Kuya Val Kated na kay Kalinga Prab. Kay Tita Mina Harmelio, ang tita kong Vayots, Kamanetere ng San Diego, California. Kay Tita Sal ng Illinois, kay Tita Pia Payne ng Australia, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay. Mega love shout out. Ayan. Salamat sa inyong lahat, no, mga Sangkay, mga kalingap. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Usaping bimbangan, no. Ang nakikita ko, halos lahat ng mga reactors, ito yung pinag-uusapan dito. Nakita ko si July Paunil, nandyan din, nag-topic na dito. Si Bopil, si Jovelito, si Marzano, no? Yung mga kilala na mga reactors dito sa loob ng Kalingap, pinag-uusapan na rin, no? Patungkol dito sa bimbangan na ito. Medyo nakakabahala, nakaka-alarma ito, no? Na paninira sa kay Edo. Kasi alam natin, no, na napakaselan yung usaping ganito. Para lamang sa kaalaman ng lahat, no, nag-umpisa ito dito sa live ni Hasang, no. Siya yung nagsiwalat dito. Sabi niya, di umano, itong usapin na ito ay ikwento sa kanila ni Miss Lydia, no. Ito yung dating sponsor ni Edo, no. And hindi lamang ito basta-basta sponsor, kundi parang ang turingan ng dalawang ito, magnanay, anak-nanay, no? And nakakalungkot na humantong sa ganito, yung samahan nila. Parang sinubok sila ng tadhana, yung kanilang relasyon ngayon bilang isang anak, bilang isang nanay. Ang ano lang dito, alam natin na si Miss Lydia ay mabait na tao ito. Base sa mga naririnig natin na kwento, ito'y maraming na natulungan na mga dito sa loob ng Kalingap and sa labas ng Kalingap, no. Talagang siya'y matulungin. Ang problema lang dito, naikwento niya dito sa mga taong chismusa, no. Yung personal na usapin nila ni Edo nung sila'y okay pa, no. Parang napaka-unfair para sa kay Edo, na yung isang nanay, tinuring niyang isang nanay, no, na pinagkatiwalaan niya ng mga personal niyang kwento sa kanyang buhay, no, na naibubulgar, no. Parang hindi fair yung laban, no. Dahil wala tayong naririnig sa kay Edo na kasiraan, na paninira dito sa kay Miss Lydia. Pero si Miss Lydia kasi, kung ito man ay may katotohanan, yung mga sinasabi dito, isinisawalat dito ni Hasang na sinasabi na ito'y galing, ang kwento ay galing kay Miss Lydia. Nakakalungkot kasi si Miss Lydia ay isang taong may edad na. Alam niya kung na dapat ang mga bagay-bagay pagka ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang tao na alam mong na kasi bibihira sa isang tao magkwento sa isang kakilala, no, na ikwento yung buhay niya, kung anong nangyayari sa buhay niya, kagaya ng bembangan na yan, no. Nakakalungkot na pati yung mga ganyan na ilalabas. Ang sa akin lamang dito, kung si Miss Lydia ay may galit sa kay Edo, dapat yung mga ganyang usapin, no, dapat hindi na isinisiwalat pa sa mga tao, sa mga taong hindi naman dapat pagkatiwalaan din. Kasi kagaya niyan, kinahasang, alam naman natin mga chismosa, yung mga yan, no. Bakit nila isinisiwalat? Bakit sila nagsisiwalat ng ganyan? Pero sa totoo lang, no, kung ako kay Edo, pwede niyang kasuhan itong mga taong ito. Kasi hindi biro yung kasiraan sa kanya, yung paninira sa kanya nitong mga ito,
no? Gaya ng sabi ko, siguro kung si Miss Lydia ay tinuring na isang nanay, no, ni Edo, no, sana naman magpakananay si Miss Lydia, no. Kung ano man yung mga private na mga maselang usapin na mga nasabi sa kanya, kasi pinagkatiwalaan siya ni Edo eh. Kasi hindi magsasabi yung isang tao kung hindi siya nagtitiwala sa iyo, sana hindi na ilabas pa, no. Kasi para maging fair, kasi si Edo, wala naman tayong nararinig kay Edo na sinisiraan niya si Miss Lydia, meron siyang mga masasamang sinasabi sa kay Miss Lydia. Wala tayong naririnig. Kung yung sama ng loob ni Miss Lydia, diyan lamang sa sa dinidemand niya na aminin ni Edo, no, na si Edo ay nanghingi sa kanya patungkol doon sa pandagdag doon sa kanyang sasakyan. Sana wag nang pahabain. Yun na lang sana yung issue na yun. Wag nang dagdagan pa kasi mas lalong humahaba. No? Lalo na sa mga kasama ngayon ni Miss Lydia na yan yung mga dating strikers dito sa loob ng Kalingap. Alam naman natin ang karakan ng mga yan, no? Ang gusto lamang ng mga yan masira, manira ng kapwa, mambastos, mambalahura. Kaya nga sabi ko dito, mag-ingat si Miss Lydia, no? Kasi baka pagdating ng araw, siya rin ang balahurain at bastusin ng mga yan. Hindi malayo mangyari, no? Pagka sila ay nagkaaway-away, marami na yan. No, ang dami na nilang mga nakaaway. Dati nilang mga kasamahan, mga ka-close nila, tapos binastos at binalahura pagdating ng araw. No? Gaya ng sabi ko, itong usapin na ito, yung bembangan na ito, may kaakibat na ano dito, na pwedeng magsampa ng kaso dito si Edo kasi ano ito private na usapan nila nito ni Miss Lydia no? Ipinagkatiwala niya ito. And speaking of bimbangan, no? Wala namang masama. Sino ba? At saka sino ba ang binimbang na yan ni Edo? Walang masama makipagbimbangan, no? Normal yan sa tao, no? Hindi tayo magagawang tao kung tayo man ay hindi, kung ang mga magulang natin hindi nagbimbangan. Di ba? Normal yan. Bakit yung pagtatawanan, yung pakikipagbimbangan? Normal yan sa mga tao. Mga abnormal nga na tao, yung mga may sinto-sintungan, nakakaramdam ng makipagbimbangan, di ba? Tayo pa kaya na normal tayo? So normal yung mga bimbangan kasi pinapalala lang nila yung issue. Kung sino man yung tinutukoy ninyo na binimbang ni Edo, wala tayong magagawa. Kagustuhan nilang dalawa yon na sila'y magbimbangan. Bakit pumayag naman kung meron man bakit naman pumayag na magpabembang? Di ba? Walang kasalanan dito si Edo sa usaping bembangan na yan. Dahil unang-una, kung may nangyari man na bembangan, no, hindi naman siguro pinilit ni Edo na makipagbimbangan sa kanya. Malamang sa malamang kagustuhan din ng taong yan, kung sino man yan na tinutukoy ninyo na nakipagbimbangan sa kay Edo. Lahat tayo, kayo rin nakakaramdam ng ganyan, nakaranas ng pakikipagbimbangan. Pera lang kay Sangkay, kasi virgin pa si Sangkay. Ako inosente ako sa mga bimbangan na yan, wala akong alam. Dahil sa edad kong ito, 52 years old. Wala pa akong karanasan sa bimbangan. Virgin pa. Naloloka ako sa mga bimbangan. Sana all may nabebimbang. Sana all may nabebimbang. Si Sangkay kaya kailan kayo mabebimbang? So ito lang aking reaction patungkol dito, no, na maging matured naman kayo sa pag-isip, maging professional naman kayo, no, dito sa social media. Pati yung mga ganyang bagay, no, na mga masiselan, yung mga private na usapan, ilalabas ninyo. Alam natin na may kaakibat yan na parusa. Pagka yung isang tao, no, naglabas ng mga ganyan
ng mga maselang usapan, may paglalagyan kayo. So ito lang aking reaction mga sangkay mga kalingap, no, na be matured, no, be professional dito sa harapan ng camera. Kung wala kayong mga pinag-aralan, no, mag-isip-isip kayo kung anong mangyayari sa inyo, yung mga pagkukuda-kuda ninyo diyan, no, na walang katuturan, walang kasi makikita natin na sa mga ganito walang manner, no, yung mga taong ganyan, na mga naglalabas ng ganyan na usapin, na alam naman natin napaka-private na pinag-usapan yan, tas isisiwalat ninyo dito sa social media para ano? Para masira yung tao? Ano pa yung isisira nyo sa tao? No? Bakit ba kayong nagigigil dyan sa tao na yan? Ano bang ginawa sa inyo? Yun yung tanong. May ginawa ba siyang kasalanan sa inyo? So ito lang aking reaction mga sangkay mga kalingap, no, na nakakalungkot may mga taong ganito, no. Yung kaya kay Miss Lydia na pinagkatiwalaan ni Edo, na tiwala si Edo dahil itinuring niyang nanay. Nagkwento siya, pero nakakalungkot na si Miss Lydia ikinuwento din sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundumang kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalinga, paalam.